Hello! Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na naman po ang inyong kapatid at kaibigan na si Lolo Ben na nagbibigay sa inyo ng kwento araw-araw. At ngayong araw na ito, naisip ko na ituloy yung kwento ko sa inyo kahapon na mag-ingat sa mga scam at saka manluloko sa social media o kung hindi, galing sa ating mga kaibigan, kung minsan kung sino pa yung kakilala mo at kaibigan, sila pa ang mag-iengganyo sa inyo na uh, sumubok sa mga getting to rich scheme. Ito yung mga investment plan na sinasabi na kinakailangan mag-invest ka rito dahil after 1 month, babalik yung ganitong porsyento ng iyong ininvest and so on and so forth. Hindi natin alam, ito na yung lumang paraan ng panluloko. Ito po yung Ponzi style or ito yung pyramiding style na ginagawa noong pang matagal. Ang nangyayari dyan, pupuntahan ka na yung kaibigan at sasabihin sa iyo, Mare, pare, ganito, ganyan, ganyan. Meron akong kaibigan na ganito, at nag-invest ako ng pera sa kanila at so far ngayong 6 months ganito na ang tinatanggap ko and so on and so forth. So maganda yung mga sabi nila, positive lahat, pero mag-ingat ka dahil in a few months after nakapagtanggap ka ng interest or yung return of investment o yung kita ng pera mo, bigla na lang silang nawawala. Okay. May kaibigan ako sa Singapore, mag-asawa sila. Matagal na silang nagre-reside sa Singapore. Sa katunayan, yung pamilya nila nandun na sa Singapore, nagre-reside. Yung lalaki, nagtatrabaho sa airline company at Pilipino sila, mag-asawa. Yung isa naman, teacher, nagtuturo. Yung mga anak, yung isa, nagtatrabaho na, yung isa naman patapos na ang kolehiyo. Pero minsan nabubisita ako sa kanila, naikwento nila sa akin na meron daw pumunta sa kanila na grupo ng mga Pilipino at nagpakita sila ng mga, alam nyo na, brochure. Tapos meron silang Facebook page, meron silang website, and so on and so forth. Sila po daw ay involved sa production of whatever, agricultural products. Meron silang malaking lupain na nagproduce sila ng mga kung ano-anong pagkain at ito ay madaling naibebenta sa market. At meron pa silang mga agribusiness na sinasabi. So, kinakailangan nilang palakayin pa yung paglago ng business at ito ay umaandar na at unti-unting dumadami ng member at lumalabas na ito ay cooperative. Alam niyo, there was a time na merong itong mga cooperative na ito at talagang kumikita. Yung actual talaga na cooperative kumikita. Ngayon, sa tingin ko yung kaibigan ko nakapag-invest siya ng malaki-laking halaga. Halos yung savings nila mag-asawa ang naibigay nila, na-invest nila. Pagkatapos ng isang buwan, katanggap sila ng counting return of investment or interest or dividend ng kanilang ininvest. But after a few months, wala na. Naglaho na sila. So, yung ganyan ang problema kung paano mo habulin itong mga tao. Meron pa mga iba pang mga scheme yan. Yung mga nagde-develop sila ng sa ano naman ito, real estate naman. Mag-develop sila ng subdivision, kono. Tapos, magbebenta sila ng lote, house and lot, and so on and so forth. Papakita sa inyo yung picture, papuntahin kayo sa lugar, and then ipapakita nila na ganito, ganyan, ganyan, merong mapa, and then hihingan na kayo ng mga down payment. Karamihan ito na niluloko nila, mga OFW. Kung minsan yung mga iba, wala silang panahon para pumunta sa Pilipinas, para makita yung lugar. Kung saan na lang silang
nag-i-invest o nagbibigay ng pera kahit hindi pa nila nakikita yung lugar. Yan, yung mga pre-sale ng mga condominium, yun, nagbibigay sila ng down payment and so on and so forth. Only to find out, pag dumating na sila sa Pilipinas para magbakasyon at hanapin nila yung condominium o yung real estate, wala na. Wala pala. House show pala. Pagkatapos ang masama rito, gumagamit sila ng mga artista, ng mga endorser, kung minsan, mga politiko na endorser ng kanilang mga investment scheme or business kuno. So, mag-ingat po sa mga ganyan. Alam niyo, number one red flag kaagad yan pag sinabing ito, ganyan-ganyan, gagawin namin, papakita yung picture. Dapat puntahan niyo yung lugar. Dapat manaliksik kayo kung talagang itong grupo na ito ay registered sa SEC. Makikita naman sa munisipyo kung talagang yung lote na yon legal or legit talaga na sila nagmamay-ari yung lugar. Sa mga condominium din, huwag kayong makikipag-transact sa mga hindi legit na korporasyon or yung mga talagang may pangalan na. Magduda na kayo kung ito ay ini-endorse ng artista o ini-endorse ng politician. Magduda na kayo niyan. Second red flag yan. Ngayon ito naman nag-i-invest kayo. Pag sinasabi malaki ang interest or babalik sa inyo, kung minsan sabihin as high as 20% to 40%. For a few months. Huwag kayong maniniwala dyan kasi ang bangko nagbibigay lang ng 3 to 4% per year. Per year yan. Yung cooperative ko sa Philippine Army saka sa Armed Forces of the Philippines, nagbibigay siya ng 16% per year as compared sa mga bangko. Pero legit yun. Mag-ingat po sa mga ganyan. Yung mga cooperative na sinasabi na ito, korporasyon na sa Facebook, may website and so forth. Magduda kayo dyan, saliksik kayo at mag-imbestiga kayo. Palagay ko naman, meron kayong mga relatives dito sa Pilipinas, mag-imbestiga kayo para malaman nyo kung legit o hindi yan. Meron pa yung mga nanloloko talaga through online. Mag-ingat kayo o sa cellphone. Huwag kayo magpindot ng mga link sa mga text messages na nare-receive nyo. At saka yung mga games, mag-ingat din kayo dyan kasi itong mga games na ito, form of gambling. Ang mangyayari dyan, load kayo ng load, bigay kayo ng pera, pagkatapos mamaya, wala na. Padadamain lang kayo in the first games ninyo, kikita kayo, and then later on, wala na. Mas marami na yung talo sa inyo. So mag-ingat kayo dito sa mga scams na ito. Marami na akong narinig na complaints sa mga, alam nyo na, sa PNP, kahit na yung mga kaibigan ko, nagko-complain din sila, nagpapatulong nga sila sa akin Pero ano magagawa ko? Retired na ako, wala na akong mga influence or whatever, power. Pero kung talagang gagawin natin ng masusing pananaliksik, pwede naman natin gawin yan. So mag-ingat po sa mga ganitong scam at saka nanlulukong tao sa social media at siyempre yung mga nag-iinganyo sa inyo ng quick rich investment na kaagad nakukuha ninyo. So yun lang po ang may kikwento ko ngayong araw na ito. Sana araw-araw ninyong panoorin itong YouTube channel ko at siyempre araw-araw din na meron tayong topic na i-discuss nito. Alam niyo parang podcast na rin to dahil wala naman ako yung video na ipapakita sa inyo. Hindi naman ako mahilig mag-i-insert kung ano-ano mga video na dapat makita ninyo para ma-expand yung mental mindset ninyo. Hindi ako mahilig ng kaya ako, nandito lang ako sa inyo, sa harap nyo, nagsasalita at nagkwekwento. Kung maniwala kayo sa kwento ko, okay lang. Kung hindi naman, okay lang. At least na-entertain ko kayo and at least on my side, na-exercise ko po ang aking utak. Salamat po at magandang
hapon sa inyong lahat. Bye!